malinaw na mata, maliwanag na pamumuhay. Mga kapatid, yung ating pong ginawa kanina, isa po ito sa ating pagsasalamin. Pagtitingin natin, saan po ba natin nakikita yung ating buhay? Di ba po? Saan po natin nakikita? Saan tutungo ang ating buhay? Sa tingin niyo po kanina, saan po ang maraming tugon? Sa survey 1 o sa survey 2? Sa survey 1, di ba po? Yung survey 1, may napansin po ba kayo? Anong pagkakaiba ng survey 1 sa survey 2? Gusto. Gusto. Sa survey 1, nandun po yung mga material na bagay. Amen po ba? At dun sa number 2, survey number 2, nandun naman po yung mga spiritual na pangangailangan. Amen? No? At nakikita po natin sa survey 1, gusto natin na magkaroon nun. Gusto natin na tayo magkaroon ng negosyo, magkaroon ng savings, magkaroon ng gadget, maraming followers, magkaroon ng bahay, renovation, di ba? Kasi yun naman po talaga yung nakikita natin. But then, ang tinutumbok po ng ating ebanghelyo ngayon ay, sabi nga, di ba, huwag tayong mag-impok ng yaman dito sa lupa. Dahil mayroong mga, Sister Roxanne? Tama. Mayroong pong tanga. Ay, brother, magandang gabi po. Ayan. Mayroong tanga at kalawang na kung saan ang lahat ng mga material na bagay ay nasisira. No? Naglalaho. No? Pati yung mga social media account natin pwedeng maglaho. One time, di ba? Nag-crash yung FB. Ito lang last week lang. At, pati messenger nawala. Naku, yung aming padre de pamilya, bakit hindi ako makakontak sa inyo? Di ba? May mga nagka-crash talaga na mga apps nung nakaraan, itong last week lang, na kung saan tayong mga tao na gumagamit ng mga apps na yon, nawindang tayo, nag-alala tayo, di ba po? No? Yun po yung sinasabi natin na minsan doon tayo nakatingin. Alam niyo po mga kapatid, kung tatalakayin natin to, tinatanong po tayo ng ating Panginoon, nasaan ba nakatitig ang ating puso? No? Saan po nakatitig? At narito po yung ating 2 punto ng pagninilay. Basahin po natin. Number 1. Ayan, ang mga bagay sa mundo ay madaling mawala. Sinasabi ng ating Panginoong Yesus na ang mga material na bagay ay pwedeng masira ng insekto, kalawangin, magnanakaw. At so marami din po sa mga bagay, lalo na ngayong panahon na ito, yung mga moderno. No? Ano yan? Mga cellphone. Ibig sabihin po talagang ang panahon lumilipas at ang mga gamit pinaglilipasan din. Amen po? Kaya kung dito po tayo titingin sa mga material na bagay na ito, nasasayang, no? May mga sayang po dyan na talagang hindi natin sila pwedeng mapanghawakan. Amen po ba? Ayan. Kung sakali, kung mawawala po yung mga gamit niyo, o pera, mawala, nandun pa rin po kaya yung saya at kapayapaan sa puso ninyo? Ang sabi nga sa Mateo 6, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung ang puso mo ay laging nandun sa iyong sentimental value, kahit saan ka pumunta, bit-bit mo. Kahit na sira-sira na, no? Bit-bit mo. Kaya, ang tanong sa atin is, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. No? Hey, may kukwento po ako sa inyo. Ayan. Ano po yan? Ha? Basag na cellphone. Tayo sa ating sarili, sa ating buhay, ano yung makakapagpatigil ng ating mundo? Na nakalimutan natin na ang ating buhay, no, ay hawak ng ating Panginoon. No? Minsan mas binibigyan pa natin ng pagpapahalaga ang mga material na bagay kesa yung Diyos na nagbigay
sa atin ng buhay. Amen? Na kung saan na yung Diyos na nagbibigay, nagkokontrol, siya lang yung may kapangyarihan para ang lahat ng ating mga alalahanin ay kaya niyang alisin sa atin. Amen? Amen. So palakpakan natin ang ating Panginoon. So kailangan suri-suriin po natin mga kapatid. Tayo ba ay natatali sa mga material na bagay? No? So ang unang punto, ang mga bagay sa mundo ay madaling mawala. Huwag po nating asahan na ang mga bagay na ating nakikita, nararamdaman, ay lagi nating kapiling. Ika nga, wala pong permanente sa buhay natin. Amen? Amen. Okay, punto number 2. Kung ano ang tinitingnan mo, doon pupunta ang buhay mo. Ano po ba yung mga tinitingnan natin, mga kapatid? Kung ano yung meron ng iba, kinaiinggitan mo. Minsan, yun na po yung ginagawa mo. Diba? Na ipon ka ng ipon, mahal na mahal mo yung pera. No? At doon pupunta yung buhay mo. Nakakalimutan mo na makipagkapwa-tao. Nakakalimutan mo ng tumulong. Nakakalimutan mo ng i-extend ang buhay mo sa kapwa mo. Amen po ba? No? Kung ang ating mga mata ay nakatitig sa material na bagay na ito, doon tayo pupunta. Inggit, no? Galit, no? Kung ano yung nararamdaman natin sa ating puso, mga negative vibes, doon po tayo dadalhin. Nakakalimutan natin yung pagpapatawad. No? Sabi ni Father Orbos, tatlong salita, tatlong phrase, tatlong sentences na madalang nating sabihin. Check po natin dito. Word or sentence number 1. Thank you. Diba? Ang mga bata ngayon, hindi na sila ganun ka-grateful. Diba? Bibigyan mo ng bagay na alam mo makakatulong sa kanila. Pero, yung mag-thank you, hindi mailabas sa kanilang bibig. Amen? No? Ituro po natin sa kanila, thank you. Dapat tinuturuan natin yung ating mga anak. Kasi doon sa mga salita na yon, even though napakasimple, pero malalim yung ibig sabihin. Malalim ang ibinibigay nito doon sa taong pinagpapahayagan nito. Amen po. Pangalawang salita. Sino po sa inyo ang nagsasalita nito? Sorry. Minsan mahirap lumabas sa bibig natin. Bakit? Lalo na sa mga lalaki. No? Kasi sa tingin ng mga lalaki, sa tingin natin is nakakababa ng pagkatao pagka nagsusorry ka. Di ba po? No? Kahit na hindi mo kasalanan. No? Magsusorry ka. Pero hindi naman po ibig sabihin nun is mali ka. Diba? Gusto mong pakalmahin yung sitwasyon. Na halimbawa, nag-aaway ka, okay, sorry. Kalma. Okay? Yes, nakakapagpalambot ng puso ang salitang sorry. Amen? No? So, pangalawang salita na. Pangatlo po, I love you. Ayan. Sino po ang sinasabihan niyo ng I love you? Ha? Mga anak, asawa, di ba? Mga bata. Nakakapagpa-spark sa relasyon ang salitang I love you. Di ba, Kuya Bang? Di ba? Ayan. Kaya kung ano po yung tinitingnan natin, doon po pupunta yung ating buhay. Yung tatlong salita na yon, mga kapatid, kung lagi po yun exercise at lagi po talagang lumalabas sa ating puso, doon po, ano ang kapupuntahan nito? Diba? Yung relasyon natin nagiging maganda. Amen po? No? Yung relasyon natin umuunlad. Yung relasyon natin yumayabong. No? Hindi lamang po sa ating pamilya. Ganon din sa ating mga kapatiran. Ganon din sa mga ibang tao. Kung i-extend po natin ito sa ating komunidad,
pinapahayag natin na kung saan doon po lalalim. No, nagkakaroon ng pagpapakumbaba, nandoon yung kabutihan, di ba? Nandoon po yung sinasabi natin na magkakaroon ng unawaan. Amen po ba? Ayan. Ito po yung nagiging sakit ng tao. We get attached to temporary things, then wonder why our happiness never lasts. Di ba? Kung saan ka naka-attach, kung saan yung pinagtutuunan mo ng pansin, ngayon, nandoon ka lang. And then pagka nawala na yun, hindi na tayo masaya. Nalulungkot na tayo. No? Yan po yung nangyayari sa ating buhay ngayon. Lalo na ngayon. Lalo na mas lalo nating niyayakap ang mundo. Amen? No? Kaya sa ating pamilya pa lang po, ibaba po natin ito na huwag tayong masyadong nakahawak sa mga temporary, no, na mga bagay para hindi tayo malungkot pagka nawala ito. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, last slide na po ako. Ayan. Ito na lang po yung uli. Psalm Awit 37:45. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakanta. Doble ko diba? Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtitiwala. Kaya patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon at hanapin natin yung ating kaligayahan sa Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Amen. Maraming salamat po. To God be the glory. Amen.